Alright mga Z1 Nation, no? Meron tayong Rebel 500 na gagawin ngayon. At ito yung nanalo sa parapol ng boss. Congratulations kay sir, siya yung winner ng Rebel 500 natin. Ito nyo naman last month, galing tayong Thailand. Bakit kamo? Yung mga piyesa in-order natin, dumating na. At yung nanalong customer natin, use mismo yung order niya. So yun guys, good day nga pala, kasama pala natin ang nanalo ng Honda Rebel 500 na parapol ni Boss Season 4, si Bossy. Hello Sa mga hindi pa nakakaalam. So kamusta sir? Kamusta yung Rebel 500 sa inyo? Okay po, panalo. Ayos yung comfort niya pag nag-rides kami. Sobrang ayos talaga. Nakailang rides ka rin sir? Nakakadalawa na, puro long ride. Bakit nga pala kayo nandito sir? Gusto kong ipa-upgrade yung Rebel 500, yung mga accessories. Accessories, tsaka Syempre, yung pipe, mga ganun. nandito si Bossing para magpa-install ng ating mga accessories at syempre ng billing mapper. So papakita ko sa inyo yung magiging resort at syempre magsa-soundcheck tayo. Let's go! First item on the list, syempre, windshield tsaka headlight cover. Ito siya. Meron tayong windshield. Ayan o, kalagay. Meron tayong headlight cover. Tara, isa natin to. So, ito yung headlight grill niya. So, ito, hindi ito nabibili sa online. Pinuntahan pa namin ito sa Thailand talaga. So, ito papasok to dun sa ring. So, sa mga classic bike, puso talaga ito pampapol. So, ganyan ang mounting niya sa Honda Rebel. Ang kapartner niyan, ito windshield. So, ito yung kapartner niya na windshield. So, lahat to is made in ABS plastic. So, yung ABS plastic, yan po yung mga makukunat na plastic na ginagamit sa mga fairings ng motor natin. So, ito siya, para sa inyong Rebel 500. So, ganito magiging itsura niya. Yan, pag kinabit sa Rebel 500. Para tignan nyo ang itsura nito pag na-install nyo. Sila master na bahala. Meron pa pala tayong ilalagay dito. Ito yung tinatawag nilang visor. So, nakadalawang item na agad tayo. So, meron ako ipapadala tatlo pa rito. So, meron tayong CC bar, meron tayong fender eliminator, at meron tayong front fender dito. So, tara palapag natin dito yan. Ito, yung rear fender eliminator natin sa Honda Rebel. So, sa mga Honda Rebel, maganda na siya pag di tinatanggalan ng fender. Pero alam mo naman tayo, ulit tayo. At ang spirito kasi ng Honda Rebel is all about modification. It's all about expressing yourself dun sa motorcycle mo. Kaya hindi talaga napipigilan na eh. Marami talaga nagko-customize at nagpapapogi ng mga Rebel 500. Kaya ito, yung nananahimik na dual seat ng customer natin, ang gusto niya ngayon ay single seat na lang. Diba? So, ito yun, no? Siya. So, ito na rin yung para sa tail light niya at may signal light na rin yan. So, yung rear fender natin, tatanggalin yun. Iigse. Ito ang papalit. So, ang question, Boss Arch, nasan yung mga bakal-bakal? Ito po yung mga bakal-bakal niya. So, ito yung mga bracket. Mapapansin nyo yung likod, mahaba yun, di ba? Naaalis yun, nadidelete yun. May bracket yun na mahaba sa gilid, napapalitan yun. Ito yung papalit. Diba? Ganda nito pag nakita nyo. So, tara, tingnan natin kay Master ang itsura ito pag nakakapit. Sunod naman natin is yung front fender. So, ito yung front fender niya. Kung mapapansin nyo, yung stock ng Rebel 500, yung front fender niya mahaba. Medyo old school. So, itong lalagay natin sa mas maigsi. Made in ABS plastic also. No, maigsi, di ba? So, yung mahaba, magiging maigsi. So, Boss Arch, anong maganda dyan sa ginawa nyo pag mas maigsi? Mas labas po yung gulong. Pag mas nakalabas yung gulong, mas malaki tignan yung big bike natin. So, tignan nyo. Appreciate nyo to pag in-install natin. So, meron pinabili si customer na hindi na magagamit dahil nag-conflict dun sa isa niyang pyesa. Nakita niyo yung fender delete natin sa likuran. So, nagka-conflict. Bakit? Nagpabili siya ng CC bar. Ano yung CC bar? Sa mga cruiser bikes, ito yung tinatawag nating sandalan ng backride. Yung may nakatusok na bakal sa likod, yun yung tinatawag nilang CC bar. Kaso, nag-fender delete tayo sa likuran, so wala tayong lalagyan ng CC bar. Pero buksan na rin natin para makita niyo. Para sa mga naka-Rebel 500, gusto ng CC bar. So, ito yung pyesa ng CC bar natin. Ang composition nito is yung sandalan at isang lalagyan ng luggage lock sa likod. Padala tayo from Thailand. Ayan, nakalagay po. Rebel 500 sa likod. Lalagyan niya ng luggage. At ito yung pinakasandalan. So, ito yung pinakasandalan. So, nakamount yan na ganyan. Plus, so hindi na ito man-install sa customer, pero i-install pa rin namin para makita.
So yun yung una 5 pyesa natin. Tara samahan nyo muna ako ikabit natin. Didiscuss ko muna sa inyo ang itsura ng itong 5 na to pag nakakabit. So kung nagmacho yan, dapat nagbago rin yung itsura niyan. Ano yung nagbago? Ito yung look ko. Nakikilala nyo ba yung itsura niyan? Di ba? So yung dating kalbo, ngayon may sombrero na. At yung dating walang face shield, ngayon may face shield na. So ito yung part ng Rebel 500 natin ngayon na mga bagong pyesa na galing Thailand. Ang Motolord windshield ay nagbibigay ng proteksyon laban sa hangin at alikabok, habang ang headlight cover ay nagpoprotekta sa ilaw mula sa dumi at bato. At pinapaganda rin nito ang itsura ng motor mo. Ayun ang tawag na makeover. Talagang napansin dito na pagbabago is ito, yung tail tidy niya. Ang problema dito, single seater na lang. Pero syempre sa Rebel 500, ang kailangan dito attitude. Sa madaling salita, ang Motolord tail tidy ay nagbibigay ng mas maganda at functional na likod ng motor. Akala nyo hindi na ako customize ang Rebel ha. Kasi yan, sa pinaka-features niya. Hindi siya fender eliminator. Fender delete. Tanggal oh. Tagal na nitong Rebel na to. Ngayon ko lang ginawa to. Speed. Di ba? So ito yung fender eliminator para sa Rebel 500. Syempre, pag short yung likod, dapat short din yung unahan. Ayun oh, di ba? Ang tawag ko dyan, chato. Ang Motolord front fender ay isang upgrade na nagpapaganda ng itsura ng motor, nagpapabawas ng timbang, at nagbibigay ng mas magandang proteksyon laban sa putik at debris. Gawa ito sa matibay at magaan na materyales na nakakatulong sa mas mahusay na handling at mas maluwag na clearance para sa gulong. Yung stock look niya, kasi ito yung new look niya, malaki talaga yung pinagbago. Lumabas yung machong gulong ng Rebel 500. Ang ganda pa naman ng gulong nito. Naka-shinko na white side wall. Kaya tingnan nyo yung accent niya, no? Complemented front to rear. Okay? So yun, tapos na yung first 5. Round 2. So mas malalaking pyesa ang parating ngayon. Yes, in order din ng customer natin ito from Thailand. At yung iba rito, nakastock na sa inventory natin. So tara, padala natin yung mga pyesa na yan. Ano ba yung mga mauuna? Siyempre, ang mauuna, ito, belly pan. So dito sa 01 Moto, meron tayong 3 klase ng belly pan para sa inyong Rebel 500. So ito yung unang design ng belly pan sa Rebel 500 dito sa 01 Moto. So ito yung undercowl na tinatawag niya. So ang itsura nito mga Siwa Nation, meron tayong left and right panel, tapos meron tayong centerpiece grill. So ganito yan. Pag minant nyo yan sa motor nyo. So ganyan ang itsura niya sa motor nyo. So sa mga hindi masyado naka-agets, tingnan nyo to. Okay, so nakita nyo siya from 0 to hero. Pag meron ganito, ang laki talaga tignan ng motor. O, diba? So hindi na siya empty dito sa bandang chin part ng motor niya. At meron kaduktong to, yung panggilid na tinatawag ko, yung katabi ng radiator. So ito yung kombinasyon niya. Dalawa yan. So ito naman ikakabit sa left side, sa upper engine part, bandang tangke. Ito naman yung sa right side. So pag nakakabit na to, tignan nyo yung itsura. Kitang-kita nyo yung Rebel 500. Ibang-iba yung looks. So yun yung first style ng belly pan natin dito. So tingnan naman natin yung second style ng belly pan natin dito. Ito naman yung design number 2 ng belly pan para sa Rebel 500 dito sa 01 Moto. Ito naman pyesa na to is straightly galing from Thailand. Yes, sa mga familiar po sa Storm Aeronautics Motorcycle Parts, so sila po yung supplier nito. Meron po tayong partnership with them, kaya nakakapagpadala tayo ng mga ganitong pyesa in quantity. So ito po ay made in ABS plastic. Minolde po nila to from Thailand. Ganito yung tsura niya. So belly pan ulito for your Rebel 500. Ang pinagkaiba lang nito, isang buo na to. From bottom engine up to the upper engine hanggang tangke, nakamount na to. So madali lang to ikabit. Tapos ang maganda rito, malleable. Anong malleable? Paano malleable, boss? At siya, kweng. So hindi siya nababasag kahit anong gawin, di ba? So ang gandang pyesa nito. Tara, install natin to. Tingnan yung tsura nito. Third design ng belly pan dito sa Rebel 500 is ito naman. So ito ay plastic din, ABS plastic, but the difference is ito po ay galing Thailand. Okay, so buksan natin. Ngayon ko lang din makikita tong design na to. Sabi sa akin, kaparehas lang dito ng first design. Parehas ng idea, pero magkaiba yung look. Pag bubukas ko, mukhang magkaiba nga ito. Hugis itself magkaiba. Ito yung T, yung pinaka-belly niya. So kung mapapansin nyo, magkaiba talaga siya. So ito yung version 1, ito yung version 3. Okay? Pero the logic itself, meron ulit itong nasa gilid, which is ito. Ayun, pogi naman ito. Ang dami niyang grills. So ganito yan. Ganyan siya mga Siwa Nation. Tapos ito naman yung kabila. Parehas din siya ng installation ng version 1. Pero yung looks niya, kung akong tatanungin niyo, mas gusto ko to. Nakatulong yung mga screen mesh niya sa pagpapapog. So tara, install natin to. Tapos kayo nang bahala mamili kung anong magugustuhan niyo sa tatlong design ng belly pan na available for Rebel 500.
Susunod natin pyesa yung mga common na dito sa 01 Moto. Ano ba yan? Radiator, side mirror, handlebar riser, tank bag, cellphone holder. Papakita ko sa inyo yan. So ito naman yung mga basic accessories na i-install natin sa Rebel 500 natin. Kagaya ng, syempre, classic far and side mirror. Bilog para sa Rebel 500 nyo. So CNC yan. Hindi natin masyado i-discuss yan. Next is, ito, foot peg, pampalaki. Yung stock kasi niya nipis. Pag nilagay mo to, mas malapad. Mas malaki yung resting area ng paa mo. Also, ito, radiator guard. Hindi pwede mawala sa mga big bike to. Dahil pag tinamaan ng bato ang big bike nyo, ang radiator nyo, ang iiyak. So, ito, meron yan ha. Siyempre, pag bumabiyahe ka, luggage. Yung Rebel 500 natin, halos kinalbo na natin. Paano lalagyan nyo yun? Ito, meron tayong tank bag with flange para sa Rebel 500. Ganito yung tsura niya, no? So, ikakabit na rin natin yan. At ACCS. So, ito yung cellphone holder natin na mumurahin pero pwedeng sumabay sa mga mamahalin. So, ito yung mga accessories na i-install natin. Pag na-install na to, papakita ko sa inyo anong pinaka-output nito. Reviewin din natin pag nakakabit sa ito. At syempre, hindi makukompleto ang build dito sa 01 Moto kung wala ang built-in exhaust. Yes, nagpasadya tayo ng full system para sa Rebel 500 na to. Tara, pakita ko sa inyo. So, ito yung mga elbow niya. Yan! So, ito ay isang full system, dual at single out cut delete. Diba? So, ang muffler na pipili natin dito, marami tayong pwedeng kabit. So, magsa-soundcheck tayo. Pero bago yan, pakita ko sa inyo anong itsura nitong mga elbow natin. So, ito yung elbow natin na single out cut delete. So, mga customer natin na pupunta dito at gustong magpa-cut delete, meron na tayong pang plug and play. So, ready-made na siya. So, anong mangyayari dito mga Siwa Nation? From cut delete, putol. Dikit na lang to. May converter na kaming nilagay dito mga Siwa Nation. Ayan, no? Para talagang boom! So, ito ang cut delete para sa Rebel 500. Gusto nyo makita yung tsura nito at soundcheck nito, pakinggan nyo to. Sumunod naman, kung meron tayong single, nakita nyo naman sa Rebel natin. Ang ganda ng Rebel pag naka-dual out. So, ito yung full system na yun. So, hindi ko na bubuksan to para sa inyo, pero meron na kaming na-installan nito. Enjoy nyo na lang yung video at soundcheck ng dual exhaust ng Rebel 500. Dito ako nahirapan nung tinanggal ko yung angkasan niya, yung para sa backride, tinanggal ko, then nagkabit ako ng panibagong bracket. Medyo nahirapan ako doon sa anggulo ng bracket dahil pilipit. Yung pala, yun yung talagang design niya. So nung napagtanto ko, okay naman tong bracket niya talaga, mali lang yung inakala ko. Pero nung naipit ko na siya, yun pala yung talagang adjustment niya. Then dito, nung una kong kita ditong underbelly niya, belly fan niya with cover ng radiator, nagalangan ako baka mamaya hindi fit. So, nung na-try ko ulit, na-try ko naman, na-fit ko naman, okay naman siya. Mas maganda siyang tingnan dahil na-cover up niya yung elbow natin at the same time may pasukan naman ng hangin dito. So, mas maganda ito ngayon kaysa yung unang version. At ito, yung tank enlarger niya. At ito, isa pa, pinakamaganda na version is yung maproteksyonan yung headlight. Ito, bagong windshield niya. So, mas bulky siyang tignan. Usapan plug and play, wala naman akong binago kundi pag baklas ko ng parts ng motor, balik, wala naman ganong kakaibang modification kundi pasok lahat. So wala tayong ibang ginawa kundi plug and play. At sa mga gustong mag-order, bumisita na lang kayo sa mga branch ng 01, Caloocan, Fairview, Cubao at Parañaque main branch. So yun lang. See you right. So excited na kayong makita yung Rebel 500? Ako din eh. Tingnan nyo gaano kaakas to. Tapos na, pogi, di ba? Walang katulad. So, isa-isay natin yung pyesa. So, number 1, talagang napansin dito na pagbabago is ito, yung tail tidy niya. Ang problema dito, single seater na lang. Pero, syempre, sa Rebel 500, ang kailangan dito, attitude. No? Pogi, oh. So, ito, Motolord yan. Ginawa dito, in-adjust lang ni Master yung bracket ng konti para may fit to. Next na nangyari dito is ito, yung tangke. So, tank enhancer. Hindi naman to bago. Matagal na namin itong ginagawa. Pang ilang Rebel na nag-avail sa amin ng tank enhancer. So, from the stock look, tignan nyo, macho. At sa magtatanong kung accessible pa rin ba yung tangke, well, ito yung ibabaw niya. Pakita ko sa inyo, ha? Let's go. Diba? So, accessible pa rin yung tangke. Wala tayong problema dyan. Next is, kung mapapansin nyo, nagmukha siyang chubby, bulky, stubby. Bakit? Dalawang piyesa lang ang sekreto niyan. Itong storm belly pan natin. So, itong belly pan na to, ito galing to Thailand. Tapos ang features nito, ito yung plastic na malleable. Yung parang lens na tutupi-tupi. So, ito yun. Plug and play na yan para sa mga Rebel 500.
500. And second part is, ito, yung side fairing niya. So ito, madali lang to ikabit. Ito nakakatawa dito. Parang pag Rebel 500 owner ka, parang isipin mo, paano kinabit yun? Wala namang tornilyo. Check. Nakakatawa rito, kasama yung cable tie. Ito siya, yan, sinadya kong tanggalin para pag ginano, makita nyo. Fit siya. Next, na nagpabago dito. Syempre, pag short yung likod, dapat short din yung unahan. Ayun, no? Di ba? Ang tawag ko dyan, chato. So, ginupitan natin yung Rebel 500 natin. Tinanggal natin yung long back niya. Nakachato siya ngayon. Yung stock look niya, kasi ito yung new look niya. Malaki talaga yung pinagbago. Lumabas yung machong gulong ng Rebel 500. Ang ganda pa naman ng gulong nito. Naka-shinko na white side wall. Kaya tingnan nyo yung accent niya, no? Complemented front to rear. Okay? So, kung nagmacho yan, dapat nagbago rin yung tsura niyan. Ano yung nagbago? Ito yung look, oh. Nakikilala nyo ba yung tsura niyan? Di ba? So, yung dating kalbo, ngayon may sombrero na. At yung dating walang face shield, ngayon may face shield na. Ito yung part ng Rebel 500 natin ngayon na mga bagong pyesa na galing Thailand. Ayan, may bracket na yun dito, windshield, and ito, cover. Next na pinalitan natin dito is yung tapakan. Yan. Yung stock foot peg kasi nito, ganyan lang kalaki. Ngayon, buo na siya. Actually, sa long rides, napakasarap nito kasi yung paa mo, relax lang siya all the way. Hindi mo mararamdaman yung stresses between your feet kasi bakit yung platform buo sa paa mo, di ba? Last but not the least, full system. Okay, so ano pinagkaiba nito guys? Itong full system na to ay cut delete. So medyo iba yung tunog nito kung pakikinggan nyo. At ang nilagay natin is yung B-Lane Classic natin sama yung black na mid-pipe. Bakit black na mid-pipe yung sinet natin? Para makumpleto yung accent ng motor natin na black and white lang ang makikita. So start natin to. Ay mix siya. Pag hina-rev natin, yan. Pogi, di ba? Pero, di ba natin na-turn over to eh. Tatawagan natin siya, tapos papakita natin. Baka may pabago pa siya eh. So yun, mga Siwa Nation, tapos na natin yung Rebel 500 at nakita nyo naman yung output niya. Ito siya before, ito siya ngayon. Halos di siya makilala. No? So ngayon, to turn over natin to. Tawagan natin yung customer. No? Tawagan natin si Sir. Tingnan natin na yung feedback niya kasi yun ang usapan eh. I-video call daw muna siya. So video call natin siya. Yan. Natin siya. Yun. Hello, good morning, sir. Okay na. Ready na. Ready na yung Rebel. Gusto mo na makita? Matatagalan ka pa. Pero pwede mo na itong makita video call. Explain ko na sa'yo. Kasi alam ko may baka pang gustong makita rito eh. Sige, teka lang ha. Yan. So, eto na siya, sir. Oo, di ba kung mapapansin mo agad, medyo malaki na yung pinagbago niya. Tinanggal namin yung fender niya, naging single seat. Tapos ito, sir, yung belly pan. Ngayon, may mga natitira ka pang pyesa rito. Ito yun, oh. Belly pan type 1. So, meron ka pa nito. Master, pawak na. Yan. So, meron ka pang ganitong belly pan. Nakakabit sa'yo dun sa mo. Ito kalahati lang ito. Tapos ito naman, isa pang belly pan. Ayan, oh. Pero, kung titignan mo yung size niya, halos parehas lang sila. Ito naman, maganda rito, malambot. Tingnan mo. Diba? Ngayon, ito naman yung hindi na namin nakabit, sir. Kasi, napansin mo yung likuran mo, pinutol na namin. So, wala na siyang puwet. So, walang kakabitan to. So, ito yun. Ganito yun eh, di ba? Yun nga, sir. Wala siyang makakabitan as long na hindi ko ibabalik yung fender. So, anong decision mo, sir? Gusto mo makita yung mga pyesa? Sige, sir. Sabihan kita, belly pan muna ikakabit namin bago yung likod. Tapos, pakita ko ulit sa'yo yung itsura. Okay? Okay. Sige sir, kami nang bahala para madala ko na ito mamaya. Okay, salamat po. Oh, master, narinig mo. Kabit niyo yung unang belly pan, tapos pipicture natin sa kanya. Yung version 1. Oo, yung butas-butas. Tapos susunod, kabit niyo yung version 2, pipicture din natin. Ito. Oo, tapos ito yung version 2. Okay. Pakabit tag-isa para pakita sa kanya ano mas gusto niya. Nagdadalawang isip siya sa isang buo. Okay, so kabit niya. At paghandaan mo, mukhang ibabalik yung rear seat kasi gusto makita yung CC bar, ang backrest. Sige, si master ng bahala dyan. Part 2, take 2. Okay, so tapos na tayo. Tapos na si Master ikabit yung request ng customer. So, initial look, pansinin nyo, laki ka na pinagbago. So, anong unang nyo napansin nagbago? Ito yung pinapalitan. Ito yung belly pan niya. Belly pan na to, from Motolord to, galing Thailand. Medyo napalaban si Master dito kasi maraming bracket. Pero tignan mo naman, oh, diba? Nagko-complement dito. Tapos sumunod, gusto niya raw makita to. Ayan, oh, pinabalik natin yung fender, tas CC bar ang tawag dyan. Ganito ang purpose niya, no? May backride kayo, yan, ganyan yan. So, ngayon, here's the final question. Tatawagan natin yung customer. Okay, teka lang, wait lang natin sumagot ha. Yun, sir, okay na po.
Ay, kabit na natin, naibalik na natin yung fender. Napalitan ko na yung belly pad. So, tignan niyo yung look. Atras ako O, di ba? So, kung mapansinin niyo, humaba uli siya tignan. Bumalik to eh. Kasi ito yung para sa backride niyo. Sabi niyo, just in case magkaka-backride kayo, ayan na yun. Single eh, di ba? So, ayan. Tapos, yung belly pad natin, ito na rin sir, binago na. Yan, matignan nyo. Yes sir, meron pa pong isa pang belly pad, may isa pang klase. Gusto nyo rin makita yung tsura nun? Sige sir, pero yung sa likod, wala na akong may offer dito. Yan na yan. Yung unahan na lang, pakita namin sa inyo, itsura ng belly pad na walang grills. Okay? Yes sir, ako pumala. Master, narinig mo na. Isa pa raw, yung belly pad, last. Version 2. Nabit nyo na. So yun, master, nakausap ko na yung customer. Ito na yung pinakamasayang part. Hindi niya gusto lahat. Balik mo na daw yung unang design, pupunta na siya mamayang hapon, kunin na lang daw. Fender eliminator uli para dito. Original na belly pan daw nung malaki hanggang dito. Yun lang. Tapos babalik na siya rito mamayang hapon. Sound check na tayo. So tapusin natin to ha. Let's go. Release na to mamayang hapon. Anytime soon, hinihintay natin yung customer. Yung nanalo ng Rebel 500, hindi siya mismo yung makakakuha ng motor niya ngayon. Pero yung kapatid niya, share kasi sila sa paggamit itong motor na to. So hintayin na lang natin. No? So today yan, excited na tayo. Tumawag na eh. Taga doon lang kasi sa kabila yun. Yun. Sakto, tara sir. Putol mo, wala? O, tol. Sama kita sa video ah. Sige. Ano, namukha mo pa ba? Ayos. So, ito yung Rebel 500 na napanalunan ng putol mo. So, kung mapapansin mo, may picture ka ba nito dati? Wait lang. Pakita natin dun sa camera, ano yung tsura niyan dati. Ito, Boss Arch. Yeah. Tingnan. Parang dami na ata pinalitan dyan, boss Oh, ito yung tsura niyan dati oh. Sige, ngayon, isa-isahin mo ano yung una mong napansin, tapos tuturo ko sa'yo ano yung mga ginawa namin dyan para maingatan nyo maigit to. Ano yung una mo Parang yung napansin? fender, boss. Parang umiksi, no? Oo, maigsi. Tara, pakita ko sa yung stock ha. Ito yung stock. Ano? So yung stock niya, ganito kahaba. So, request, palitan daw. Hindi niya alam na maigsi yung nilagay namin. Pero ang sinabi kasi ng putol mo, gusto niya raw kakaiba eh. So, ayan, pansin mo. Ano, mas maigsi. Number 1, halatang-halata. So, ang nangyari, yung accent, mas lumabas yung gulong. Mas malaki tignan. Mas mukha siyang big bike. Diba? Bagay nga eh. Tag-macho, no? Ito, boss, bago rin to. Yan, Parang yan. bago din din, no? Yan, belly pan. Yan, specifically, order ng kapatid mo yan, from Thailand pa yan. Storm Aeronautics yan. Ang maganda dito, hindi yan katulad ng ibang plastic na malutong. Ito malutong to eh. Oh. Yan, natutupi. So, hindi siya basta-basta nababasag. Tsaka, ito yung nagbigay ng accent dun sa motor kaya nagbukang buo. Kasi yung stock niyan, kung makikita niyo yung stock, halos wala siyang baba. Wala siyang chin eh. Ngayon, nilagyan siya ng chin buo. So, ang laki tignan ng motor ngayon. Pati rin to, boss. Pati Ito ba? rin, boss. Yes, kasama yan dito para mag-accent. Pag wala, ano eh, parang plain eh, parang simple eh. Nag-ausap kami ng putol mo, siya rin nagpadagdag nito. Mura lang din naman to eh. Kaya sabi ko, sige, dagdag na natin. Plastic lang to, tol. Ganyan lang ikabit yun, no? Cable tie. Akala ko siya, nakakabit siya dito. Hindi pala. Hindi, magkaiwalay yan. Naka-cable Magkaiwalay. tie lang yan dito. Okay. So, 1 part, 2 part. Yeah. Ito, Okay, boss. posibleng hindi mo ito mapansin. Lumaki? Lumaki. Yung dati niyang tangke, ito na yung bago. Plastic to, at ito sa 3 piraso. Ngayon, ang technique namin dito, kasi notorious tong mga ganitong tangke, gumagasgas. Binalutan namin ng tape sa loob yan, para hindi siya gumasgas. Ayan. Tsaka kung sa malayo, titigyan mo, di ba? Para hindi siya 500cc. Pero ano pa rin palang ito? Ayan, ito, cellphone holder. Para inside mirror. Ang pangit ng stock eh. Diba? Dito na kalabas, parang sa tricycle. Oo, parang swimming yung NMAX pag-ahon, 2 tao pala. So ito, para inside mirror. Ito yung mukha tol, hindi ba na rin natin? Para saan to, boss? Ba't ano? Accent lang to, design, grill. Para mukhang aggressive, rugged. Tapos ito, Ito yung windshield. windshield. Dapat hindi na mag-windshield. Kasi na pagkasundo namin, naka-expose kasi yung mga wires. Okay. Naka-expose. Sabi niya, sige, mag-windshield ka. Oo nga, no, para mas malinis siya tignan pag nandito sa harap. Nagmukhang buo yung motor eh. Pag wala, mukha siyang Kita- panot eh, di ba? Makakita dito, boss, yung mga ano, yung mga wires. Ito, naka-expose ang pangit. At least malinis tignan. Ito, boss, Sarge, parang lumapad tong ano eh, no? Oh, ito yung pangtamad. Pangtamad. Yung stock kasi natin, ganito lang kaninipis yan. Nasa long ride, nararamdaman mo yung vibration yan sa between ng paa mo, nakakangalay din yan. Kaya pinabuo natin. Ang Rebel pa naman kasi, 2-cylinder, mabibrate. So, pag mabibrate, may vibration, nakakapagod. So, ngayon, nalilesen yan. Kasi lapat eh, oh.
Diba? Mas chill na, boss. Mas relax. Relax. Ito rin pala, yung likod din eh, no? Oo. Dito medyo nagkaroon kami ng debate. Kasi may isa siyang piyesang gustong ipalagay, yung may sandalan, pero hindi niya nagustuhan. Kaya nagkasundo na, ito, tawag namin dito, fender eliminator. So tinanggal namin yung stock. Pakita ko sa yung stock ha. So ito yung stock tol. Parang mas mabigat talaga ito, boss eh, no? Oo. Mabigat nga. Pinutol niyo rin ba yung chassis niya, boss? Hindi, ito yung hindi nyo alam sa Rebel. Ang Rebel 500 is fully customizable. Ibig sabihin, na-chop-chop yan nang walang pinuputol. So, binaklas namin yung chassis dito sa likuran, tapos kinabit namin to. Okay. Fender eliminator to. Tawag yan. Also, sama na signal light. May kasi paano gumana. Ayan, taillight, signal. Brake light, baka duda tayo kung hindi gumagana. Tingnan na. Wala na? Gumagana, boss. Yeah, speed. So yan ang fender eliminator ng Rebel 500. Ito, boss. Pero ba sound check natin ito, boss? Yes. Ito, hindi to alam ng kapatid ko. Pero sabi niya, lagyan ko raw ng exhaust. Ako na nag-decide kasi ito yung mga bagay sa itsura ng Rebel na ngayon. Kung papansinin mo, all black. Bagay na bagay. Tapos ito, tugma, di ba? Sige, tayong balik ko to. Ikaw na mag-sound check. Ito, start mo na. Okay, start mo to. Ikaw na mag-sound check. Experience yung motor mo ng Uber. Ha? Okay. So medyo tahimik yan, tsaka wala siya masyadong backfire. Diba? Ha? Ganda yung tunog. Puro ano lang, puro bass lang. Walang backfire. Galing na. Kumbaga, hindi pa namin nire-remap yun, ha? Ba't hindi siya nagpa-backfire? Hindi. May ginawa kasi kami sa elbow nito. Tinimpla na namin to. May in-adjust kami dyan. Itong catalytic, tinanggal natin. Kumbaga, actually, full system na to eh. So, ano na yan, wala nang restriction yan. Ha? Ganda, no? Hindi pulahaw. Kasi, ito, share ko sa inyo mga siwanation. Ang pangit kasi sa Rebel 500, pag in-slip mode or pinul system, bumabackfire talaga. Pero dito sa Wheeling Classic natin, nakatugma kasi itong muffler na to sa makina na to. Kaya tingnan, walang backfire. Sakyan mo nga, tol. Kaya natin kung bagay sa kanya. Bagay. So, okay tayo, tol. Okay na, boss. Okay na, ikaw na bahala sa utol mo. Sige, yata mo, ha? Nag-iisa lang ngayon yan. Walang kaparehas ngayon dito sa Pinas yan, ha? Wala, no? Swerte, nanalo na. Kaya yung pambili dapat ng big bike, pina-upgrade na lang. Oo. Swerte ni Kuya. Sige, tol. Ikaw nang bahala dyan. Boss. Thank you. Ingatan nyo, ha? Thank you very much po kay Boss Arts, lalo na kay 01 Moto. Grabe tong Rebel 500 na to, parang brand new eh. Panalunan lang namin sa raffles. Yung imbis na pambibili namin ng big bike, ayun na po, itsura niya. Lalo na po yung exhaust nito. Yung exhaust na ito, hindi naman po siya masyadong maingay, hindi rin po tahimik. Tamang sakto lang. Ganda ng tunog po. So, ayun po. Solid talaga, guys. Sa 01, kayo ang number 1 talaga.